Bakit po itong darating na October ay meron pong weather forecast ng Pag-asa. At ito po ay naranasan na sa Italy, sa ibang bansa yung heat index. Ito pong heat index na ito ay sobrang napakainit na nagkakaroon na ng shortage ng mga tubig at nagbibigay ng babala. Good morning, good morning, good morning. Ang propesiya ng huling araw. Ngayon ay araw ng Tuesday, June 30, 2026. At ang oras po natin, we got exactly 5:30 in the morning. Magandang umaga po. And say hello sa lahat ng mga kapatid natin na nandyan. Mga nauna, maraming salamat sa inyo. And welcome, let us welcome to mula sa ibaba hanggang sa taas. Ang kauna-unahan ngayon ay bigyan natin ng corona. Si Ma'am Jeng Blanquera ng Dagupan City. Magandang umaga po. And of course, kay Sir Rolly Serafica ng Ordaneta City. Ordaneta na ba? And of course, kay Ma'am Caroline from Marilo Abolencia. Okay, in different part of the world. Good morning po sa inyo. Wow, maraming salamat po sa star. And say hello kay Pastor Manny Gadingan Nantes. Welcome back sir from Itchage, Isabela. Magandang umaga dyan po. And of course kay Ma'am Maripaz Bautista. At sa lahat ng mga nakikinig outside of the chat or GC or group chat. And of course say hello kay Ma'am Edna. Ayan, Ma'am Edna watching from saan ba nagwa-watch yan? Santo Tomas, Nagilian Isabela. And of course greetings sa aking beloved pastor, Pastor Roman. Dagdag yan sa Manaring Nagilian Isabela kasama si Manong Willie, Maricel, and of course si Ate Marlene. And sa mga ate kong pastora dyan sa Ilagan Isabela. Ilagan Isabela kasama si Delilah. And of course si Sir Jake Aga or Sir Rolando. Good morning. Ayan, napakasarap na umaga. Ngayon ay araw ng Martes. At ang Martes na ito ay magiging isang mapagpalang umaga. Panibagong araw at panibagong pagsubok ang ating mga sasalubungin. Okay? At ang atin pong napakagandang topic ay about the prophecy na mangyayari. Alam nyo naman ang mga nababalitaan natin araw-araw, di ba? Sa mga nangyayari dito sa mundo. Ayan. Okay. Ayan, upbeat music muna tayo. The Living Word Web Radio, kayo po ay nakikinig to The Living Word Web Radio live podcast. Ako po ang inyong kaibigan sa Himpapawid, Pastor DJ Amordi. Ano ang mga mangyayari bago bumalik
o bago bumalik si Hesus Kristo at paano tayo dapat maghanda. Alright, and of course, and hello kay Nanay Lydia, watching from Santo Tomas, Tagilian, Isabela. Magandang umaga po. At gayon na rin si LB. Ayan, si LB diyan sa Barrio Santo Tomas. Isali na natin lahat. Naimbag na bigat yung amin dita. Kastamad dita Manaring, gan Ilagan, Isabela. And Pangasinan. At mga kaibigan natin from Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. And of course, sa lahat ng mga kaibigan natin from Canada, USA, Norway, good morning po sa inyo. Dito ay Tuesday pero sa kanila ay Lunes pa lang. Ayan, magkaiba po ang mundo natin. Mga minamahal kong kaibigan, mga kapatid, good morning pasya at sa lahat yan. Purihin nawa ang ating Panginoon. Hindi ko maintindihan yung type mo. Ano yan? Pasyer? Ayun, pasyer. Okay, pakishare na lang po yung ating link. Magandang umaga. Okay, para naman po makapakinig yung iba nating mga kaibigan. Lalo na yung mga naghahanap ng link. Okay? So, and of course, mga kaibigan natin dito sa Zambales, sa mga nakikinig pero wala dyan sa group chat, magandang umaga po sa inyo. Kay Sir Larry Evangelista, our beloved commanding officer ng 306. At siyempre sa mga bumubuo po ng 306, magandang umaga po. And kay Buddy Samsor, magandang umaga rin sa iyo, Buddy. At ganoon din kay Larry Ragaggio, hindi ko nabati kahapon. Alright, The Living Word Web Radio ay naghahatid po sa inyo ng mapayapang umaga at sa ating pagsama-sama sa buong talakayan ngayon ay itataas natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya wag po nang umalis dyan. Okay? Tapusin, mga ilang minuto lang ito na magsilbing inspirasyon sa atin, magsilbing motibasyon, ang propesiya ng huling araw. The Book of Genesis to Book of Revelation and 20 minutes na pag-uusapan natin. Yung mahahalaga lang kung kailan babalik ang ating Panginoon at kung ano ang dapat nating gawin sa ating paghahanda. Alright. So wag po kayong aalis. Diyan lang po muna kayo at tayo po ay magsisimula na. Alright. Sa panibagong araw na ito ay purihin ang Panginoon dahil napakabuti ng Diyos. Okay, are you ready? Tayo po ay magsisimula sa ating pagbubulay-bulay. Ang propesiya. Yan, kung mapapansin po ninyo ang ating pinaka-cover, ang propesya ng huling araw. Malimit ay labas pasok sa ating mga tenga ang mga nangyayari sa buong mundo ngayon. Ano ang mga mangyayari bago bumalik si Jesucristo at paano tayo dapat maghanda? Narito ang mga talata na pinanggalingan ng ating mga
ating pagbubulay, Matthew 24. Kung meron po kayong Biblia dyan o kaya pen o kaya lapis, isulat nyo na lang po Matthew 24. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. 1 Thessalonians 4:13 to 18. And Revelation 19 to 20. Ayan, nakasulat po dyan actually. Magandang umaga mga minamahal na kapatid. At maligayang pakikinig sa The Living Word Web Radio. Ako po muli ang inyong kaibigan na Pastor DJ Mordy. And saying hello sa lahat ng mga kaibigan natin. Itong araw na ito ay napakahalaga po sa ating kwentuhan ngayon. Ngayong umaga ay pag-uusapan natin, alam niyo po magpasalamat po tayo. Yung nakikita nating mga imahe dyan ay mga larawan na kung saan ay kailan lang nangyari sa Mindanao, nangyari sa ibang bansa, sa Venezuela, na kung saan ay libo-libo ang mga namatay. Kaya manalangin tayo, magpasalamat tayo sa Diyos dahil hindi pa dumadating ang mga ganitong dilubyo o nararanasan, bagamat nararanasan na dito sa Pilipinas. Pero ikaw as individual o personal, sa iyong kinakatayo ang bahay, kinaroroon ng bahay ay nasa mabuti ka pang kalagayan. Hindi ito ibinigay ng Diyos na upang takutin tayo, pero ibinigay niya ito upang ihanda tayo. Ihanda ang ating sarili. Maraming tao ang nagtatanong ngayon na malapit na ba ang katapusan. Alam nyo, kung kayo ang nakakaranas ng ganyang paghihirap, yung mismo na nangyayari, akala mo yun na yung katapusan ng mundo. So malapit na nga ba ang katapusan? Totoo ba ang mga senyales? Ano ang mangyayari bago bumalik si Jesus? At paano ako magiging handa? Yan po yung tanong natin. Ngayong umaga, sasagutin natin ang mga tanong na ito ayon sa banal na kasulatan. Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat o Diyos sa kabutihan mo. At muli Lord, sa aming pagbubulay-bulay sa umagang ito, samahan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami at turuan mo kami, Banal na Espiritu, bigyan mo kami ng karunungan na maunawaan namin at maintindihan naming lubos ang pag-aaral na ito at pagbubulay. Maraming salamat, Ama, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, are you ready? Pakishare na lamang po ninyo ang inyong link para sa ating mga kaibigan. Bakit nagbigay ang Diyos ng propesiya? Hindi upang hulaan ang mga petsa. Okay, ito po yung transition. Makikita po natin dyan yung mula sa Genesis, pagkahulog ng tao. Okay, hindi po tayo pupunta sa pinakabuong istorya ng Genesis. Napakahaba po yan. Yan po ay inaaral namin taon. Pero nais ko lang pong ibalita or nais ko lang pong i-share sa inyo kung ano ang propesya na nagmumula sa banal na kasulatan. No? The timeline. Okay? Makikita nyo yan, timeline ng plano ng Diyos mula sa Genesis at Revelation. So, sa Genesis ay simula ng nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Okay? Yung chronological order na lang yung sasabihin ko po sa inyo. At noong pagkahulog mula kay Adan at saka si Eva, okay, ay
Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nagsimula ang kasalanan sa daigdig, yung pagkahulog ng tao. At pangako ng Mesiyas, o ito yung tinatawag na the prophecy of Christ, no? Yan. Yung Genesis, unang pangako ng manunubos simula ng plano ng kaligtasan dahil nagkasala si Adan at saka si Eva. At yan, nakikita nyo dyan, no? Mga propeta, Daniel, mga kaharian, Ezekiel sa Israel, si Isaias, siya ang nagprophecy sa unang pagdating ng ating Panginoong Yesus. At si Sakaraya, hari na darating. Okay? Unang pagdating ni Kristo ay yung kapanganakan niya. Kaya tinatawag na second coming. Dahil dumating na siya dito Dumating na siya dito ay sinilang bilang isang bata nagkatawang tao. Isinilang siya kay Mary. Yan. At nagkaroon ng kapanganakan. Tapos ipinako sa krus. Muling nabuhay. At hanggang siya ay umakyat sa langit. At simula nung umakyat sa langit ay hinihintay natin siya. At habang hinihintay natin siya, okay, ito yung tinatawag na church or grace period. Pagpapalaganap ng ebanghelyo. Okay? At, diba, nandito na tayo ngayon sa church period. So, ayan, papakita ko sa inyo. Mula kay Daniel, Israel, ito yung first coming. Ayan, nakikita nyo dito, no? First coming, pagdating ni Jesus. So, itong pagdating ni Jesus, nagbigay ng palatandaan ang banal na kasulatan. Yan, nakikita nyo rito? Nakikita na natin itong lindol, di ba? Malimit na nating maranasan yan. Meron na tayong digmaan. Okay? Kung ikaw ay walang pagkain, taggutom, pero hindi po yan. Bakit po itong darating na October ay meron pong weather forecast ng Pag-asa. At ito po ay naranasan na sa Italy, sa ibang bansa yung heat index. Ito pong heat index na ito ay sobrang napakainit. Na nagkakaroon na ng shortage ng mga tubig at nagbibigay ng babala. So itong mga palatandaan natin, ito yung nararanasan natin, lindol, tsunami, di ba? Laging lumindol sa Visayas, sa Mindanao, sa Luzon. Okay, dito lamang po sa lugar ng Zambales ay mayroong 200 mahigit na naitala na mahihina. Mahihinang naitala. Paano kung malakas? At iyon po yung naka-post po dyan na may naka-post po dyan na na sabi ko kahapon yung the big one. Tingnan nga natin kung makikita ko dito. The big one. Hindi ko yata sige. Actually nandyan po yung the big one na mangyayari. So yan po yung nakikita natin actually. Digmaan, lindol. Okay? Itong lindol ay nature po yan. Itong digmaan, gawa po yan ng tao or man-made. Ngayon, yung first coming ng Panginoon ay binanggit sa John 1 and Luke. Nandito na po tayo sa church age, panahon ng church. Ang mabuting babalita ay kailangang maipahayag. Ito pong ginagawa natin sa lahat ng bansa. At tinatawag na grace period, oras o panahon ng biyaya at pananampalataya. So nandito po tayo sa grace period, mga minamahal na kaibigan. Grace period po tayo. At anong susunod sa church age or panahon ng church or iglesia? Ito po, makikita natin dyan. So ito na yung sumunod, yung rapture. Ito po yung pinapakaabangan ng lahat, no?
Ayan po, rapture, pag-agaw ng iglesia or quote. Hindi naman binanggit sa Biblia yung salitang rapture, kundi quote. Okay, i-quote. Ibig sabihin, makikita niyo yung illustration diyan. Magsisiwalaan po ang mga tao. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan at hindi natin alam kung kailan. At nawa ay masumpungan tayong nakahanda ng Diyos. Masumpungan na tayo ay nakaprepare ang ating puso. Okay? So makikita po natin magmula nung dumating ang Panginoon at ito na yung panahon natin ngayon. Panahon ng grace period. Kaya tanggapin mo na ang Panginoong Hesukristo. Ipamuhay mo na ang pagiging isang mananampalataya dahil ang darating dito ay yung rapture. Okay, meron tayong tribulation period na sinasabi. After ng nasa church age tayo, rapture, and then 7 years tribulation. Kung hindi ka kasama dito sa rapture, ay makakasama ka dito sa 7 years tribulation period. 7 taon na kapighatian. Ang binabanggit mo sa banal na kasulatan, sabi niya ay panahon ng paghuhukom ng Diyos sa sanlibutan, lilitaw ang mga antikristo at ang maraming pagsubok. Yan po yung pinag-aaralan namin sa Bible School ngayon. Yung tawag dito, yung mga nangyayari, nako, hindi mo ma-imagine kung gaano kahirap yun. Gusto mo nang mamatay pero hindi ka mamamatay-matay. Nandoon lahat yung mga sakit. Siyempre, itong pandemic na nga lang nangyari, di ba? Kaya tinawag na 7 years tribulation. Hindi pa nangyayari kailanman yan dahil yung binabanggit doon sa Book of Revelation 6:18 ay napakarami. Ayan, makikita nyo dito yung mga ilustrasyon mangyayari. Ulitin ko mga minamahal na kaibigan, kapatid. Nandito tayo sa church age. Ito. Tingnan nyo yung inyong screen. Church age. Teka, pakita ko yung aking cursor. Ayan po. Ayan, nakikita nyo, rapture, 7 years tribulation. Okay, praise the Lord. And then, eto po, darating dito, second coming. So, nasa church age tayo, then rapture, then 7 years tribulation, and then second coming. The second coming, ito yung pagbabalik muli ng ating Panginoon bilang hari at hukom upang iligtas ang kanyang bayan. Ayan, biblical po yan, nandiyan po yung verse, nasa Revelation 19. And then dito sa 1,000 years, ay hindi pa natin alam yan. Yan po yung chronological order na mangyayari po. So, purihin po ang Panginoon kung tayo po ay makakasama dyan. At sana po ay makakasama po tayo. Okay, atin pong pagbulayan, magmuni-muni ka kung simula po noon tayo ay nabuhay dito sa lupa. Marami na pong nangyari sa buhay natin or mga kaganapan. Bakit nagbigay ang Diyos ng propesiya? Ito ay upang hindi hulaan ng petsa, kundi upang palakasin ang ating pananampalataya. Hikayatin tayong mamuhay ng banal. Bigyan tayo ng pag-asa. Sinabi ni Jesus, kapag nakita ninyong nagsisimula ng mangyari ang mga ito, tumingala kayo sapagkat nalalapit na ang katapusan. So, yan po yung timeline ng mga propesya mula sa Old Testament. Nangako ang Diyos ng tagapagligtas sa Genesis 3:15. Pagkatapos ng kasalanan ni Adan at si Eva,
At agad niyang ipinangako ng Diyos na darating ang manunubos. Ito ang unang propesiya tungkol kay Jesus. Inihayag ng mga propeta Daniel, naghahayag tungkol sa paglitaw ng mga kaharian, pagdating ng Mesyas, darating na Antichrist. Ito po yung binabantayan po natin kasi magkakaroon po ng peace o pagkakaisa muna. Nakakala mo'y kampante ang lahat. At doon lilitaw yung Antichrist. Hindi natin po alam kung ano yung mauna, pero according po sa Biblia at pag-i-interpret sa banal na kasulatan, meron pong magkakaiba ang pananaw dyan. Pero ito po yung church age, rapture, 7 years tribulation, and then second coming, and then 1,000 years. Binabanggit dyan. Pero sa katotohanan po itong church age natin, ito yung panahon natin ngayon, church age. Kaya samantalahin po natin habang tayo nabubuhay. Anong gagawin natin sa buhay natin kung doon din naman tayo pupunta? Lahat po tayo sa sementeryo at yung kaluluwa natin ay babalik sa Diyos. Sinabi sa Ezekiel, nagpropesya tungkol sa pagbabalik ng Israel. Diba? Nagkatipon-tipon na ulit yung Israel. Sa Sikaraya, nagpropesya na muling babalik ang Mesyas upang maghari. Alam niyo po yung ilog Euphrates. Propesya po yun na matutuyo na kung saan ito ay napakalaki at napakahabang ilog ng Euphrates. Pero yan po ay isang propesya. Propesya na nangyari. Natuyo na siya ngayon. Alam niyo kung bakit kailangang matuyo yon? Doon po yun mag-iipon-ipon ang mga sasalakay sa Israel na binanggit sa banal na kasulatan. Magkasama po yan. At magsasanib Persya ang mga kalaban ng Israel at labanan siya. Ang napakagandang istorya nito ay doon pupunta lahat ng kabi-kabilang bansa at doon wawasakin ng Diyos ang lahat ng mga bansang ito para ipakilala na siya ang tunay na Diyos at tunay na si Kristo. Yan. Ang galing nangyayari. Pero ito pong kasi propesya na ito na sinusundan natin, ito po yun. Kaya kailangan pagbulay-bulayan po natin lagi. At kailangan po natin ma-remind sa atin. Dahil po nangyari na po lahat yung mga bagay na yan. Si Jesus Christ ay i-prophesy or i-propesya mula sa Old Testament ni Isaiah. At dumating nga itong si Jesus. Natupad ang maraming propesya, ngunit marami pa rin naghihintay ng katuparan. At ibinigay na rin yung mga palatandaan na mangyayari, no? Paglaganap ng panlilinlang. Ito na ngayon. Nangyayari na. Ang dami ng mga panlilinlang ayon sa Matthew 24. Yung mga false Christ na nagsasabi. Pakaisa na dyan. Sino pa? Alam nyo naman dito sa isang bansa natin, no? Siya raw yung nagmamay-ari ng universe. Marami pong mga panlilinlang. Mag-ingat po tayo. So maraming bulaang propeta, maraming bulaang guro, maraming maling ebanghelyo. Kaya makinig po tayo sa tamang ebanghelyo. Kung hindi si Kristo ang binabanggit, mahirap po 'yon. Si Kristo po ang Diyos na nagkatawang tao. Marami ang mas naniniwala sa mga sabi-sabi kaysa Biblia. Kaya kung may mga Biblia po kayo, magbasa po kayo. Siyempre, kapag may peking pera, ibig sabihin may totoong pera. Di ba? Kung may peking Kristiyano, may totoong Kristiyano. Kapag maraming bulaang propeta, ibig sabihin mayroon ding tunay na salita ng Diyos. At ang pangalawa ay digmaan. Okay? So yung digmaan, tapos nation against nation. Di ba nangyayari na po ngayon yan? Nagkakampi-kampihan na. Yan po yung mga palatandaan, kaya huwag na po kayo magtaka. Ito yung mga palatandaan na ibinigay ng Biblia na kung saan ay palatandaang nalalapit na ang pagdating ng Panginoon.
Pero ang sabi niya dito, hindi pa itong katapusan. Ito ay simula pa lamang ng birth pains. Ibig sabihin ng pagka nakaranas po tayo kung ano-ano yung mga sinisisi natin, gobyerno. Pero propesya po yan. Lindol, ito malimit nating maranasan to. Taggutom, siyempre, pagka dumating yan, katulad ng digmaan, nagmamahal ang mga petrolyo. Siyempre, ubos ang biyaya, ubos ang pera na pambili, kaya magkakaroon ng taggutom. At binanggit dito ay yung salot. Alam nyo ba yung mga lumilipad na kung ano-ano? Hindi pa dumating yan, no? Darating dyan, pero darating dyan. Marami na tayong nasaksihan, ngunit sinabi ni Jesus, purihin ang Panginoon. Sabi niya, huwag kayong matakot. At yung pang-anim, ito yung sinasabing paglamig ng pag-ibig, or marami ring mga Kristiyanong mawawala. Manlalamig ang kanilang pag-ibig. Marami ang dating aktibo, maraming dating nananalangin, dating naglilingkod, ngayon ay malamig na. Huwag naman sana na maging kasama ka sa panlalamig at magiging palatandaan. Ito yung mga tanda po itong pinag-aaralan natin. Pagdami ng kasamaan, ayon sa 2 Timothy 3. Ayan, kagabi ay pinapanood ko yung si Evangelist Kale. Binalita yung yung mga bata, games, naglalaro ng games, no? Yung Roblox, na ang gantimpala niya daw ay maghubad ng pantalon, maghubad ng short na at tatalon-talon. Siyempre yung kanyang nagalaw-galaw, ganyan. So nagtaka ako ganun na pala yung influence na hindi natin alam. Kaya mag-ingat po kayo sa inyong mga anak kung ano ng mga nilalaro. No? Nandiyan na, nakasama na po sa mga games. Okay? Turuan po natin ang mga anak natin na magiging makadiyos dahil kawawa po sila. Unti-unti po natin silang isama sa simbahan. Meron pong pinakamalapit na simbahan dyan sa Caste. Dalhin nyo doon. Yan sa Castellos Methodist Church. Nagtuturo sa mga bata o sa inyong mga churches. Kung wala man ay kayo po mismo magturo. Okay, so yan po yung mga palatandaan. At ang palatandaan na isa pa ito pagbalik ng Israel. So ito isa mga pinakamahalagang propesya. Ang bansang Israel ay muling nabuo noong 1948. 1948, yeah. So ito sa mga palatandaang patuloy na gumagalaw ang plano ng Diyos. Yan pa yung mga nangyayari na itong pinaka-latest po na pinakamalaki, natuyo na po yung yung ilog Euphrates na kung saan ay napakalaki ito at doon pinanggagalingan lahat ng mga patubig sa Middle East. Ang purpose pala nito ay kailangang matuyo para doon ang magiging daanan ng mga kalaban ng Israel. Ngayon, kapag nag-ipon-ipon na sila doon na gigibain, wawasakin ng Diyos o ang Panginoong Hesukristo ang mga kalaban ng Israel. At ito po ang rapture. Ayon sa maraming Baptist o mga churches, merong premillennial tribulation. So meron din pong iba't iba ang pananaw. Merong nauna, may nanghuli. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, ito yak. Ang susunod na pangunahing mangyayari ay ang pag-agaw sa mga mananampalataya. Ito yung rapture, no? Ibig sabihin, quote. So, diyan sa rapture na yan, pag-agaw ng iglesia ng Panginoon, no? Sa isang iglap, ang mga Kristiyano ay kukunin sa sulubungin. So makikita mo, no? Magkakaroon ng chaos po yan. Paano kung Kristiyano yung piloto ng eroplano? Paano kung Kristiyano yung nag-driver ng bus? At lahat ng mga tao biglang nagkawalaan. So sasabihin nila ng stream media, may alien. Yan ang papalabasin kasi ayaw nilang maniwala sa Diyos So magkakagulo po. Ayon sa 1 Thessalonica 4:16-17, sa isang iglap tutunog ang trompeta. Babangon ang mga namatay kay Kristo. Ang mga buhay na mananampalataya ay aagawin upang salubungin ang Panginoon. Hindi natin alam ang oras or araw, kaya dapat tayong maging laging handa. Hindi po natin mararanasan yung tinatawag na 7 years Great Tribulation kung tayo ay
kasama sa rapture. Kaya po isang paalala sa atin, siguraduhin po natin na makasama tayo sa rapture anytime, anywhere, at ibinigay na po lahat yung palatandaan sa atin. Anong mangyayari sa Great Tribulation? Sabi dito ay pagkatapos nito ay darating ang matinding kapighatian. 7 taon ng matinding kapighatian dito sa lupa. Lilitaw ang Antichrist. Marami ang malilinlang. Pagkakaroon ng tanda ng halimaw or 666. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang panghuhukom. Di ba mga minamahal na kapatid, kapag may pararating na bagyo ay tayong mga matalinong tao ay naghahanda tayo bago dumating. No? Hindi habang nasa gitna ng bagyo, ganito rin ang spiritual na paghahanda. Ang ikalawang pagbabalik ni Jesus ay hindi na siya darating bilang sanggol. Noong unang dumating siya rito, pinanganak, yun po yung unang pagparito niya. At ang pangalawa ay darating siyang bilang hari. Hukom. Tatalunin niya ang Antichrist, itatatag niya ang kanyang kaharian. So yun po yung tinatawag na Millennial Kingdom or 1,000 taong paghahari ni Kristo. At magkakaroon ng kapayapaan, katarungan at pagpapala. At yun na yung tinatawag na Great White Throne Judgment. Lahat ng hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay haharap sa dakilang panghuhukom. Ito ang Great White Throne Judgment. Kaya mga minamahal na kapatid, no, maging tiyak na nakasulat yung ating pangalan. The moment na tinanggap mo ang Panginoong Jesus ngayon, ay nakatala na or nakasulat na. Di ba? Kapag kayo po ay tumatanggap ng ayuda, kapag wala yung pangalan nyo, galit kayo. Kailangan po nasa talaan ng buhay, the book of life na tinatawag. Okay, ito yung mga darating naman in the future, bagong langit at bagong lupa na binabanggit sa banal na kasulatan, the Millennial Kingdom. Ito ang pinakamadakilang pag-asa ng bawat Kristiyano. So wala nang kamatayan, wala nang luha, wala nang sakit, wala nang pagdurusa. Makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya paano maghahanda? Tanggapin natin po ang Panginoon, si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi relihiyon ang nagliligtas. Tanging si Kristo lamang. Sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Magsisi sa kasalanan, huwag pong ipagpaliban ngayon na. Magbasa ng Biblia araw-araw, hindi sapat po ang mga balita. Kailangan natin po ang salita ng Diyos. Hindi po sapat yung pagsisimba natin araw-araw. Kailangan po natin magbasa ng sarili natin. Mamuhay ng banal. Hindi man tayo magiging perpekto, pero ang isuot po natin ay ang Panginoong Jesus. Ngunit patuloy na, or tayo ay patuloy na sumunod sa Diyos. Ibahagi ang Ebanghelyo, i-share po natin ang gospel para marami pa tayo mga kaibigan ng mga hindi nakakilala, no? Habang may panahon pa. Narito po ang mga mahalagang paalala. Hindi sinabi ni Jesus kung kailan siya babalik, ngunit sinabi niya kung paano tayo dapat mamuhay habang naghihintay. Ang focus ng Biblia ay hindi ang pagtatakda ng petsa, kundi ang pagiging handa at tapat. May isang estudyante, sinabi ng guro, babalik ako. Hindi sinabi kung anong oras. May mga estudyanteng naglalaro, may natutulog, may nangongopya. Ngunit may isang naglinis ng silid at tinapos ang kanyang gawain. Pagdating ng guro, ang handa lamang ang natuwa. Ganyan din ang pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoon natin ay matutuwa kapag tayo po ay nakahanda sa kanyang pagbabalik. Hindi ang pinakamaraming alam, knowledgeable tungkol sa propesya ang mga pagpapalain, kundi ang pinakatapat na sumusunod sa Kanya. Yun pong obedience. Yun po yung obedience ang sukatan po, no? Mga minamahal na kapatid, sa atin pong pagtatapos, ulitin ko po, nandito po yung church age. Nakikita nyo sa screen, rapture,
7 years tribulation, ito yung mga mangyayari. Yung pinakataas, nandito po tayo sa church age. Kaya huwag po nating sayangin ang pagkakataon. Ang propesya ay hindi para takutin tayo. Ito ay paanyaya ng Diyos. Lumapit ka, magsisi ka, magtiwala ka kay Kristo, at mamuhay na parang maari siyang bumalik anumang oras. Narito po ang mga hamon. Kung babalik si Jesus ngayong gabi, ngayong araw, ngayong umaga, handa ka na ba? Handa ka na ba sa muli niyang pagbabalik? Kung hindi pa, ngayong araw ng kaligtasan, kapatid, kaibigan, kaya nga kayo'y maging handa rin sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaakala. Mula sa Matthew 24 verse 44. Pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat and praise the Lord sa buhay ninyo. Ang bawat isa sa atin ay sama-sama po tayo. Sana na hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus ay ginagawa natin ito. Sana nga ngayon maabutan tayo ganito, no? Pag dumating ang Panginoon, di kasama tayo. Anyway, once you save, sabi nga, at nakatatak na ang Panginoong Hesus Kristo sa inyo, ay nakasulat na ang inyong pangalan sa listahan ng buhay. Okay, tayo po ay saglit na manalangin bilang pagwawakas, purihin ang Diyos. Dakilang Diyos, maraming salamat muli, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat sa mga biyaya mo, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, sa pagbubulay-bulay na kung saan ay naranasan namin ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Naway masumpungan mo kami, Panginoon, na nasa mainit na kalagayan, mainit na pagmamahal. Dalangin ko rin, Lord, na ang bawat isa sa amin na nakikinig dito, itala mo ang kanilang pangalan. Ilista mo sa libro ng buhay, Panginoon, ang pangalan ng bawat isa sa amin. Alam naman namin, Lord, na lahat ng bagay ay lilipas, mawawala sa mundong ito at magiging walang saysay lamang ang buhay namin. Kaya dalangin namin, Panginoon, na sa aming ginagawang ito ay alam namin na hindi nawawalang kabuluhan. Darating panahon ay makakasama ka namin at makikita ng mukhaan, Panginoon. Ingatan mo kami sa aming panandali ang paghiwa-hiwalay ng aking mga kaibigan sa kabilang screen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lahat tayo magsabi ng amen. Okay, thank you very much at maraming salamat po sa inyo. At tapos na po yung ating gawain sa ating pagbubulay-bulay. At maraming salamat ulit. Thank you very much for listening kay Brother Sam Bungabong, and of course kay Sir Jess, Brother Jess, at kay Lerma pa lahat yan. Yan, magandang umaga po. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you sa lahat ng mga listeners, mga kaibigan natin. At tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Pagkagising, awit ng papuri ang aking ihahandog sa bawat sandali ng bagong umaga. Katapatan mo'y aking ipahahayag. Ikaw ang dahilan ng aking pagbangon. Ikaw ang lakas ng aking paglilingkod.
Okay, maraming salamat at pagpalain po kayo ng Diyos sa araw na ito. At sama-sama ulit tayo bukas. Pagpalain po kayo ng Diyos.